Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Pagka ang Panginoon ay natutuwa sa tao, ay maraming pagpapala ang dumarating. At isang napakalaking pagpapala na nga kung ang tao ay natututong makinig sa ibinibigay ng Panginoon na instruction sa kanya. Ang desisyon, ang thinking process, ang mga ginagawa ng isang taong mabuti ay binibiyayaan, binibigyan ng Diyos ng guidance. Ang ating pag-aaral, innocent but wise. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. Bring up our consciousness of you in a higher way. Nawa, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay, sa pagtitipon-tipon na ito, malagod kayo at bigyan nyo kami ng aral na mauunawaan at mababao namin sa pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Punuin niyo po kami ng inyong pag-ibig at umapaw ito para maging maibiginting kami sa aming kapwa. And right now, we ask you to be our speaker. Speak to each one of us with the simple message, Lord, that we can easily apply in our lives. Lead us, teach us, heal us, and guide us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Marami mga tao, pag nagiging spiritual o religyoso, parang nawawala ng intelligence. Nagiging hyper-spiritual that they do many things that are unreasonable. Matthew 10:16, I am sending you like lambs into a pack of wolves. So be as wise as snakes and as innocent as doves. Ang mundo daw ay punong-puno ng maraming panganib tulad ng maliligiran ka ng maraming mga mababangis na hayop. Kumisan, these wolves are dressed as sheep and you won't recognize them, so you won't take precaution. Dapat ang tao masuriin at maingat. As sabi, be wise as snakes and innocent as doves. There must be something about the wisdom of the snakes that made the snake a candidate to be used as metaphor here. Pero kailangan daw, kung gaano kakawise like snakes, gano'n ka rin naman kalinis ang kalooban tulad ng mga kalapating kinikilala noon bilang sagisag ng kalinisan at kapayapaan. The world is full of wolves, of dangerous people, fatal threats. Mas maraming danger na nanggagaling sa kapwa-tao kaysa sa mga masasamang espiritu kung tutusin. Pero alam ba natin, nakikilala ba natin kung dumarating ang mga panganib na ito? Genesis 6:5, the Lord saw how bad people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. So the world is not only full of dangerous people, it's also full of dangerous ideas. A lot of deception. Pagka ang tao ay masama ang ugali, masama ang pag-iisip, masama rin ang kanyang gagawin. At isa sa mga kasamaan na napakapanganib ay yung pandaraya, kaya napakalaking tragedy na ikaw ay madaya. Matthew 7:15, sabi ni Jesus, watch out for false prophets. They dress up like sheep, but inside they are wolves who have come to attack you. Napakalinaw ng imagery, mga wolf who they eat sheep, pero they dress as sheep so that they could get into the presence of the sheep without those sheep being suspicious. So maraming deception. Hindi lang false prophets, meron ding false wisdom, false prophecy, false teachings, false promises. Pagka tayo ay nadaya ng isang ideya, ito man ay isang pangako, isang katuruan, o nagpapanggap na karunungan, malaki ang nagiging damage sa ating buhay. At sabi ng Panginoon sa John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. Therefore, we've got to know how to protect ourselves from dangerous wolves that pretend to be sheep. The world is full of dangerous and murderous deceivers of people, and also murderous deceptions or ideas. So dalawang panganib ang dapat nating babantayan, deceivers and deceptions.
Deceptions would come from the mouth of people that we will least suspect to be deceivers. Tatandaan nyo ito, lahat halos ng nalinlang, lahat ng na 1, 2, 3, na racket, sasabihin nila, hindi ko naman sukat akalain kasi nagtiwala naman ako. Ang mga manglilinlang sa atin ay yung ating pinagtitiwalaan. Hindi lahat ng pinagtitiwalaan ay manloloko. Pero ang pwedeng makapanloko lang ay yung pinagtitiwalaan kasi paano ka maloloko kung hindi ka nagtitiwala? Kaya dapat yung kung sino ang mga pinagtitiwalaan natin, i-consider din natin na sa kanila pwedeng manggaling ang mangdadaya sa atin. Kasi hindi ka pwedeng dayain ng di mo pinagtitiwalaan. They have no chance. Kaya lahat ng nadadaya may kasama pang pain, hindi lang dahil nadaya sila sa pera, hindi lang dahil nadaya sila sa ganito at sa ganyan, kundi nasasaktan ng loob nila na napagsamantalahan ng kanilang pagtitiwala. Na ang kanilang pagiging kampante ay sinamantala pala para sila ay salakayin. So, lagi na ang pagsususpetsahan mo na pwedeng panggalingan ng bandadaya ay yung mukhang totoo. Kasi yung halata mong hindi totoo at obvious na hindi totoo, hindi ka doon madadaya. Tulad ng hindi ka naman pwedeng madaya na binayaran ka ng fake na pera kung yung pera, iba ang kulay at mali ang korte. Para makapandaya ang fake na pera, dapat mukha siyang totoo. At lahat ng nangdadaya, mukhang totoo. Kaya ang pag-iingatan natin ay yung mukhang totoo, tapos hindi pala. God's people are to be innocent as doves, sabi ni Jesus, in their intentions, in their motives, in their principles. Saan ba tayo magiging parang mga inosente, mga walang malay sa mga plano, sa mga iniisip natin sa ating kapwa? Hindi tayo lumilikha ng sapot na para tayong gagamba, para may mahuli tayo doon. Hindi tayo lumilikha ng mga traps so that people could be entrapped and taken advantage of. Sabi sa Matthew 5:8, God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. So, hindi pala lahat makakakita sa Diyos, either in a spiritual way or in a visible way, but it is more of spiritual way. Na pag malinis ang iyong puso, malinis ang iyong hangarin, magpapakita o magpapakilala sa iyo ang Diyos. Hindi sapat na marunong ka, hindi sapat na ikay bihasa or sanay, dapat malinis ang iyong puso. At pag malinis ang iyong hangarin, magpapakilala sa iyo ang Diyos, mauunawa mo ang kanyang katuruan, maintindihan mo ang kanyang mga teachings, at maia-apply mo in a wise way. Proverbs 16:2, we may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. Hindi nakikita ng tao yung motive. Nagabot ka ng tubig, nagpautang ka ng pera, nagbigay ka ng pagkain, nag-host ka sa mga tao, ang bait-bait mo. Pero ano ang motive? Diyos ang nakakakita nun. At pag nakikita ng Diyos na malinis ang iyong motibo sa iyong mga ginagawa, magpapakilala siya sa iyo. Meron tayong ginagawa na kumisan parang masakit. Pero ang linis ng intention mo. Kahit na ginising mo yung isang tao mula sa kanya mga bangungot at mga maling paniniwala, medyo masakit yon, pero nakabuti sa kanya at magandang intention mo, God honors that. Kaya doon tayo innocent, mga kapatid, sa motives. Kasi kung minsan, mali ang ginapaggamitan nating word na we should be innocent and like doves. Sa motives yun, sa intensyon, sa layunin ng ating puso. 1 Samuel 16:7, but the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he's tall and handsome. He isn't the one I've chosen. People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. So lagi at lagi paulit-ulit ang puso natin ang tinitingnan ng Diyos. Doon tayo dapat innocent sa puso, sa thought level, sa philosophy, sa teorya. Dapat doon pa lang malinis ang intention mo. God's people are to be innocent, not ignorant. Akala ng mga tao, pag innocent ka at maka-Diyos ka,
Pwede ka na rin hindi matalino. Hindi ka na gumagamit ng correct thinking process. Hindi ka na objective. Hindi ka na nagre-research. Magdedesisyon ka. Hindi ka na lang nagre-research, nag-aaral ng mga dapat mong malaman. Basta mo, ay, pagpe-pray ko na lang yan. Maraming mga tao, akala nila, yung emotion nila, yun ang will of God. Kaya nadadaya tayo ng emotion. At madalas, mga kapatid, yung mga taong prayerful, sila din yung emotional. Siguro kaya nga sila prayerful kasi emotional sila. Kaya yung mga prayerful, kandidatong madaya ng kanilang emosyon. Yung mga God said, God talk to me. Medyo maingat ako lagi sa ganyan eh. Alam mo po, kuya, kanina po kinausap ako ng Diyos. Talaga? Lumapag ang Diyos sa harapan mo, kinausap ka. Napanaginipan ko po, ay, panaginip naman pala eh. Naligo ka ba? Baka binabangungot ka, baka guni-guni mo yan. Kasi maraming panaginip, sinasabi sa atin yan ng psychology at mga iba pang mental sciences. Madalas yan, extension of your desires, extension of your unexpressed feelings, or extensions of your wishful thinking, or yung baligtad, it's an expression of your fear. So pag emotion-laden ka, maraming natatakot ka, o excited ka, gustong-gusto mo, o ayaw na ayaw mo ang isang bagay, dapat hindi ka lagi nananiwala sa panaginip mo na kinausap ka ng Diyos. Kadalasan yon, extension ng utak mo, yung iniisip mo nung gising ka, nag-extend tuloy nung tulog ka, na wala ka ng control sa iniisip mo, tapos sa panaginipan mo, akala mo kinausap ka ng Diyos. Pwede naman talaga tayong kausapin ng Diyos sa panaginip. Si Joseph nga kinausap. Pero lagi mo nang ang safe way is to doubt the meaning that you attach to your dream before you believe it. Kasi kung totoo naman yung kinausap ka ng Diyos, kahit hindi mo yun agad-agad na aksyonan, kikilos at kikilos ang Espiritong Banal sa'yo. Hindi ka naman laging minamadali ng Diyos, pwede ka maghintay, managinip ka uli, mag-pray ka, ask other people what they think of your dream. Hindi basta napanaginipan mo, sabi ng Diyos. At yan ang mga dangerous people, mga kapatid. Although many of them are very well-meaning and very honest, kaya lang emotional. Meron pa, alam mo, sinabi sa akin ng Diyos, ikaw ang mapapangasawa ko. May ganon. Ano mo sagot doon? Ba't hindi sa akin sinabi, sa'yo lang? Dapat sinabi rin sa akin. So, guni-guni mo lang yan. Binabangungot ka lang, magtigil ka. Yung alam mo, sabi sa akin ng Diyos, papautangin mo ako. May mga ganon. Sabi mo, ha? Ako pala ang magpapautang, hindi ba dapat ako ang kausapin ang Diyos? Ba't ikaw? Doubt. Huwag kayo lagi, talaga, sabi pala ng Diyos, maraming ganon, nagpapautang tuloy ng hindi dapat, nagbibigay tuloy ng hindi dapat dahil hindi sila nakikipag-argue with God's will. Yung pala, guni-guni. So God's people are innocent but not ignorant. You always consider the facts. You study every available information on the ground so that you could be properly guided in decision making. God's people are to be innocent, not foolish. And definitely not naive. Hindi ka dapat masyadong simpleng mag-isip that God will protect me. Bakit hindi ka naka-seatbelt? God will protect me. Bakit ang dami-dami mong tarangkasa ka sa gate mo? Ipoprotect ka ng Diyos. Ganon. Bakit ikaw? Diba? Di uminom ka rin ng lason, ipoprotect ka pala ng Diyos. Maraming mga ganung uri ng mga pananaw. God will protect me. You protect yourself. Gamitin mong utak mo na bigay sa iyo ng Diyos and then ask God to give you added protection. Pero kung yung intelligence na binigay sa iyo ng Diyos, hindi mo papakinggan, tas maghihingi ka ng himala, marami nang nabigo. At pag nabigo sila sa kanilang expectations sa Diyos, na inimbento lang naman at hindi naman Diyos ang may sabi, expect it, nawawala ng pananampalataya, nangihina ang pananalig, sinisisi ang Diyos. God gives us intelligence, so it is a spiritual activity to think, to be wise, and to use the brain that God had given us. Hindi kailangan masyadong simpleton. Kaya nga lagi kong ipinapaalala kahit sa mga mahilig mag-missions, well, magandang mag-mission, pero ang bata-bata mong babae, kaya ganda-ganda mo, magmi-mission ka sa mga prison na punong-puno ng mga sex-starved men, malamang sa'yo ma-rape ka.
Kung sasabihin, ay, God will protect me. Kasi marami na tayong nakita na hindi naman nagkaroon ng ganong protection. Dapat, sinusunod mo yung law of nature, sinusunod mo yung intelligence, sinusunod mo yung utak na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung parang tatalon ka sa building, sabi mo, ay, sasaluhin ako ng Diyos. Ganon-ganon ang pinapagawa ni Satan kay Lord. Nung tinutokso niya si Jesus, dinala niya doon sa pinakamataas na tore ng templo, na ang gilid noon ay bangin pa na napakalalim. Bukod doon sa foundation ng tore, ang tabi pa noon ay bangin. At sabi ni Satan, sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, di ba, mahal ka ng Diyos, tumalon ka. Total, nakalagay sa scripture, hindi niya papayagan na yung paa mo ay sumayad kahit sa mga bato. Bakit ka tatalon? Para lang patunayan mo na ipagtatanggol ka ng Diyos? E paano kung hindi niya gawin yon? Ikaw ngayon ang mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Dapat isinusuri, pinag-aaralan at hindi pinapasawalang bakala ang mahalagang bagay. Diyan umaabuso ang maraming mga nagbabasa ng Biblia. Maraming hindi na gumagamit ng utak. Para bang kasalanan mag-isip, kasalanan maging matalino, samantalang Diyos ang nagbibigay ng katalinuhan, and one of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. And a higher gift is wisdom. Proverbs 4:11, I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. So the Lord gives instructions. Dapat alam mo yung instructions. And the Lord, being the author of the law of nature, can teach you if you only would observe natural law. Sabi niya, I will instruct you in the way of wisdom. Alam mo na pag napuyat ka, sobra kang sunod-sunod na araw na puyat, kulang ka sa pagkain at pahinga at marami kang stress, bababa ang iyong immune system, magkakasakit ka, kahit ka banal, kahit ka madadasalin. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, pinag-pray na ako, tapos hindi ka kumakain mabuti, hindi ka natutulog ng tama, magkakasakit ka, magtataka ka, ba't ako pinabayaan ng Diyos? God instructs you in the way of wisdom, and the instructions are written in biology, written in the human body, written in natural law. We've got to know all of those. Hindi ini-spiritualize mo ang lahat ng bagay. Kahit hindi ako kumain, lulusog ako. Kahit hindi ako uminom ng gamot, gagaling ako. Ang dami nang namatay. Ang dami nang hindi nagpagamot na bigo. Although, paminsan-minsan, merong sinasabing hindi sila nagpagamot, gumaling sila. Malamang na himala, o baka may iba silang ginawang tamang hindi lang nila alam. Pero bakit mo iaasa sa ganon ang iyong buhay samantalang natural law tells you that there are ways to get well? Huwag yung sobrang hyper faith na hindi na nag-iisip. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Kita mo, hindi naman bababa ang Diyos sa langit at ipupuwera ka sa parusa o kaya sa consequence ng lack of knowledge. If you plant, you will harvest. So if you plant foolishly, you will harvest the fruits of foolishness. God will not exempt you from that. Kailangan i-observe mo ang natural law. Very important. God's people are to be innocent as doves, but wise as snakes in their methods, in their ways, in their technique. At ito nga pinag-uusapan natin kanina pa. Wise ka. Innocent ka sa iyong isip, sa iyong mga plano, pero yung paggawa mo ng buhay, yung pamamaraan, yung araw-araw na diskarte mo, dapat wise ka as serpent. Hindi ka innocent as dove. Nag-aaral ka ng mga hakbang, saan ka pupunta, anong dapat mong gawin, anong magiging bunga niyan. And you are wise in doing things, especially in dealing with others. Hindi ko mo, wow, nakita ko sa church yung tao na yon, taga-church, ang habang-habang magdasal, pinagtiwalaan mo na, tapos sa 1, 2, 3 ka. Marami kasi umaaten ng church, nakikipag-fellowship, nakikipagpalagayang loob, sumasali sa ministry, nagpaplano lang pala ng tamang oras ng attack. Pinapahulog ang loob mo, pinapaamo ka para ka madaya, kaya kailangan, hindi ko mo, ang punong-puno naman ng verses ang bibig niya, at lagi siyang dasal lang dasal, nagtitiwala ka na agad. Dun wise ka as serpent in your method. Innocent ka as dove, hindi mo siya pinag-iisipan na lolokohin mo siya, pero wise ka na hindi ka rin nagpapaloko. Kailangan tiniisip natin yan. Why are we talking about these things? Ang dami na bibictimize sa mga fellowship.
Kumisa nga, nabibictimize pa sila ng preacher, ng pastor, ng leader. Yung pala, napagsasamantalahan lang sila. Sila pala ay dinadaya o ine-exploit. Tiwalang-tiwala, hindi na marunong mag-isip. Proverbs 2:2, keep in tune with wisdom and think what it means to have common sense. Dapat may common sense ang tao, lalo't mananampalataya. Ecclesiastes 2:3, sabi ni Solomon, matapos siya magsubok ng mga bagay na medyo questionable kung dapat gawin ba ng isang makadiyos na tao. Sabi niya, I tried cheering myself with wine and embracing folly. My mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens during the few days of their lives. So sabi niya, sinubukan ko ang mga bagay ng mga kabalbalan, pero kahit sinusubukan ko yon, kalahati ng utak ko nag-iisip pa rin. Hindi ako sobrang nagpadala sa mga bagay lang na hindi pinag-iisipan. So importante, kahit anong ginagawa natin, pinapaandar natin ang ating isip. Spirituality should not be equated with stupidity. Hindi ko mo makadiyos ka, at hindi ko mo spiritual ka, ay hangal ka na. At nagpapahangal ka, at nagpapauto ka, dapat ginagamit mo yung utak. So grow in knowledge and wisdom. Tulad ni Jesus, Luke 2:52, Jesus became wise and he grew strong. God was pleased with him, and so were the people. So even Jesus became wise. He progressively became wiser and wiser. Siya na yun, hindi tayo naman lalo. Hindi puro, naku, sabi sa akin ng Holy Spirit, naku, sabi sa akin ng Diyos. Kailangan iniisip mo rin. Lalo't parang hindi sensible yung mga sinasabi sa iyo ng Spirit. 1 Corinthians 14:15, ano sabi ni Pablo? So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. So sabi niya, hindi ako makakalimot na mag-isip at maging matalino kahit ako spiritual. Of course, ang talagang context nito is speaking in tongues that you don't understand. Sabi ni Paul, kailangan maintindihan ko yung sinasabi ko. Bakit ako magsasalita ng hindi ko naintindihan? Kailangan naintindihan ko yun. And applied in a broader way, dapat iniintindi mo ang ginagawa mo. Hindi lang basta bulag na bulag kang tatalon dahil it's an act of faith. Spiritual also means mental, and it means wise. Kaya marami sa mga tao na espiritual, relihiyoso, nagiging biktima ng andaming scam, andaming pandaraya, at andaming exploitation. Kasi iniisip nila, pag spiritual ka, hindi ka na nag-iisip. But godly sense is wise. So do not let spirituality and religiosity be a tool of deception and exploitation. Isa sa mga pinaka-exploited people on earth ang mga relihiyoso. Kasi oras na naniwala na, hindi na nag-iisip. Kailangan laging nanunuri. Dahil hindi naman magagalit ang Diyos sa iyo pag ginamit mong utak mo. Total, siya namang bibigay nun. Pero yung nandaraya sa iyo, yun ang magagalit pag nag-iisip ka kasi ayaw niyang mag-isip ka para lagi kanyang madaya. But God doesn't want you to get deceived. So use common sense. And be very careful, brothers and sisters, with the application of yung by faith. Yung by faith na yan, sabi niya, naku, by faith. Gusto ko pong mag-mission sa probinsya. Paano ang support system mo? By faith po. Meron akong gagawin, by faith. Ang ibig sabihin nila sa by faith, without thinking or without planning. Tapos si by faith missionary, pagka naman nagigipit, nangungutang, nag-i-strategize din kung kanino magpaparamdam o dadaing. Pero kanina, sabi niya, by faith. Yung paano mo ipapagamot ang anak mo, by faith na lang po. Ang ibig sabihin nila, hindi na mag-iisip, hindi na gagawa ng paraan. Ibig sabihin ng iba sa by faith, outright unreasonable. Bakit mo ginagawa yan? By faith po. Kahit nabaligtad sa katalinuhan ng ginagawa mo, by faith po kasi. At
At meron pa, ibig sabihin sa kanila ng by faith is obviously careless and dangerous. Kababae mong tao, papasok ka sa kulungan ng mga sex-starved men para ka mag-Bible study. Ba't di na lang lalaki ang papuntahin doon? By faith po, gagawin ko to. Pinapasubo mo ang sarili mo, pinapasubo mo ang iba sa mga danger na papasukin mo dahil hindi ka nag-isip. O kaya dahil bata ka, hindi ka talaga masyado nakakapag-isip. Yung mga matatanda na nagdedesisyon na pinayagan kang gawin yon. Marami mga by faith. Kumisan yung mga singer sa church, kuminsan yung mga minister sa church, hanggang alas 3 ng umaga may ginagawa, tapos mag-uuwian yung mga babae mag-isa. Huy, nag-iisa ka uuwi. By faith po. Pati nyo agahan ang uwi nyo. Hindi kasi kayo masyadong organized. Ang daming oras na nauubos. Hindi kayo nag-start on time. Tapos gagabihin kayo. Tapos by faith. At pag nasaksak ka sa kalsada, anong sasabihin mo? Bakit po Diyos ako pinabayaan? Sino naman kasing may sabi sa'yo magpakalat-kalat ka sa oras ng gabi na maraming dangerous people? Kaya kailangan ginagamit yung brain. Kasi kahit ka banal, kahit ka naglilingkod sa Diyos, nasasaksak ka rin pag nakakalat ka. There are times, of course, na na-exempt ka, salamat. Pero exemptions are exemptions. They are not the rule. Kaya kailangan mas nag-observe tayo ng intelligent methods. Yun ang sinasabi natin mga kapatid. God's people are to be innocent but wise. Ang God's people, sabi po ba, huy, bakit ka pa bibili ng insurance? Wala ka yatang faith. By faith, yun ang by faith. Pag nagkasakit, mangungutang yun. Dadaing kung kani-kanino. Yung pala yung by faith. Wala siyang plano. Ang ibig niya sabihin, pagka nagtatanim ka, nag-iipon ka, kumuha ng insurance, wala kang faith. Baligtad. Because the Lord says, as you plant, you harvest. Sabi niya, tingnan niyo yung mga langgam. Kahit wala silang mga commander, nag-iipon sila ng pagkain sa tagaraw, para pagdating ng tag-ulan, sila ay may naipong pagkain. So masama ba na kumuha ng insurance? Meron pang, huy, bakit ko kumuha ng insurance ng ataol? Baka ka biglang mamatay. Bakit? Pag hindi ba ako kumuha ng insurance, hindi ako mamamatay? Di ba mas mahirap yung bigla akong namatay, tapos wala man lamang kong ataol, wala namang ganyang kalaking styrofoam na pwedeng paglagyan ng bangkay. So dapat nag-iisip ka, nagpaplano, dahil mananampalataya. At huwag natin gawin na yung pananalig natin sa Panginoon ay maging dahilan para tayo maging pabaya at maging foolish in our approaches. God wants us to be innocent as doves, but wise as serpents. Ama namin, turuan niyo po kami kung saan-saan na larangan ng buhay namin dapat i-apply ang simpleng katuruan na ito na dapat kaming matalino, mapanuri, mapag-isip. Na huwag naming i-equate yung faith namin with lack of thinking and with outright foolishness. Teach us, Lord, to be wise. At ngayon, ipakita niyo sa amin ang mga larangan ng buhay namin, Lord, where we can even be much wiser than we are now. Saan-saan mga diskarte namin sa buhay, approaches, where we can use wisdom even more. At nasa ganon, yung pinakamagandang pwedeng mangyari ang mangyari sa buhay namin, and we glorify you with the good fruits of our wisdom. Pag-isip-isipan natin mga kapatid, yumuko tayo sa presensya ng Panginoon at pagpasuri tayo sa Espiritu ng Diyos, how much we can even be wiser as much as we are wise now, thanks to the Lord. Father, as your people ponder the meaning of this teaching, let your wisdom be our light. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Innocent but Wise.